morning, Kuya! Good 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 morning! La 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 la! Good morning, Kuya! 5:09 ng umaga, Tuesday, August 23. Yeah! Ano meron? Of course, meron tayo Tuesday ngayon eh. Pero syempre, we will always start our day with this question. May kinalaman ba ang teknolohiya sa ating kaligtasan o kapahamakan? May limitasyon ba ang kaisipan o kaalaman o kakayahan ng tao sa mata ng Diyos? Napakagandang tanong po yan, ano? At of course, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Every part of our being has its limit. That is the natural condition of our being. You see, our eyes has its limits. I can only see light, white rays of light, but I cannot see without a spectrum. We cannot see the ultraviolet or the infrared rays of light. A dove can see. Nakikita po ng isang kalapate yung ultraviolet rays. Nakita nyo po? They put a dove into a test to prove that the eyes of a dove can see the ultraviolet rays of light. And they have proven beyond reasonable doubt that the eyes of a dove can see ultraviolet rays of light. So, our eyes has its limits. Our strength, everything in our being has its limit. The only thing that can go far beyond our means is our thinking. We can think that we are a Superman and jump from the 22nd floor and then die. Just what happened to a drug addict who think that he is like Superman and jumped from the 22nd floor and died. That's why, biblically speaking, God do not want us to think whatever we want to think. Because if you know God's word, you must not call yourself as a free thinker. It is bad to be free in thinking whatever you want to think. Let us read Romans chapter 12 verse 3. It says, For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. See? Not to think highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Biblically speaking, our thinking must be disciplined by soberness, simplicity. Our thinking must be regulated by God's wisdom and words. We are not free to think whatever we want to think of. Yan, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Nagulat lang tayo eh. Sige. Okay, day 2. Day 2 ng Day 2 ng ating okra serye. Okra serye. And yesterday, anong okra natin? Sauteed ba yun? Sauteed okra with oyster sauce. Ngayon naman, Diego at Haris, at syempre sa ating mga kasangbayan, gagawin natin ngayon cheesy lady fingers. Gamit ang okra, syempre. Tsaka ika nga may ina-explain sa atin na hindi lang pang quick meal. Hindi lang pang quick meal, pang business pa. Yes! Dahil pwede daw ibenta ang final product nito, finished product, from 10 to 12 pesos per stick. Kung may business mo. So, alamin natin ano ba ingredients doon, kung kayang-kaya ba natin ibenta na gano'n. Oo, syempre,
Okay. Diego. Unang-una we have, May egg ka, meron tayong okra, meron din tayong cheese. Meron tayong salt and pepper. And we And- also have breadcrumbs and flour. Oo, And of napakadali lang mga kasangbahay. I'm sure matatagpuan yan sa inyong kusina. And of course, tuturo natin sa kanila ang procedure. Ganito po gawin ang cheesy lady finger. Alright. Kailangan po natin ng, siyempre, isang kalat. Pan. Oo, ang chopping board. Chopping at niwain board. na ang ating At okra. tanggalin na ang buto ng okra. Linisin ang loob. Oh, and of linisin course, ang loob, tanggalin yung fiber. Bawasan. And ayan mga kasangbahay, ilagay na ang ating Cheese. Cheese Oo, sa I gitna like ng that. okra. salt and pepper. to taste. Pampalasa po yan. Tapos mga kasangbahay, Okay. i-egg wash natin ito at ilagay sa Flour. ating flour. Egg and breadcrumbs. Then sa hot oil natin sa ating pan, ilagay lang yung ating mga okra. Oo, Yun, para i-deep fry. ma-double fry. Golden brown lang po yan mga kasambahay para di ma-overcook Kasi sa ang okra, hindi naman kailangan lutuin yan eh. Yes, oo. Kasi kahit steam lang, pwede na yung okra kainin. At saka sabi nga ng ating researcher for this, 12 pesos per isang okra. Napaka-affordable, Yes, no? oo. Di ba sinabi ko na kanina yun? Ah, sabi mo, sorry. Inulit ko Gusto lang. niya lang sabihin para sa mga taong bagong Oo, gising. hindi na pang quick meal, pang quick business pa nila. Yes! Kasi ito si Harry eh. Umaga eh. Alright, maraming salamat. Good morning, Kuya! At good morning sa inyong lahat, mga kasambay. Ako si Kikay at nandito ako ngayon sa may tindahan malapit sa Waterfront in Taguig City upang alamin magkano na nga ba ang ating mga sariwang mga isda. Ito, nandito ako ngayon sa tindahan ni Kuya Ruel. Ayan, ito punta natin si Kuya Ruel. Kuya Ruel! Okay, simulan natin dito sa ating pusit. Ang pusit po natin ngayon ay nag-aalaga sa presyong 280 pesos per kilo at kung kailangan nyo ng dalagang bukid, ba meron sila dito. Ito naman po ngayon ay nag-aalaga sa presyong 180 pesos per kilo. Ito naman mga kasangbay, kung gusto nyo medyo sosyalin ang inyong hapunan ng inyong mga kamag-anak, abay, avail nyo na itong blackfin tuna nag-aalaga sa presyong 200 pesos per kilo. And syempre mga kasangbahay, wag natin kakalimutan ang ating national fish of the Philippines, itong bangus. At ito naman po ay nag-ahalaga sa presyong 140 pesos per kilo pa din. Ito mga kasangbahay, kung karamihan ng 20 nila dito ay nagtaas, aba ang tilapia dating 120, ngayon 110 pesos per kilo na lamang. Mga kasangbahay, meron akong natutunan na gusto kong ibahagi sa inyong lahat para malaman nyo na sariwa yung isda na bibili nyo. Unang-una, dapat yung gills po niya ay mapula. Yan na dapat fresh red, and pero yung mata dapat malinaw ha. Ngayon, alam nyo na, huwag nyong papagbaliktarin. Mga kasangbahay, ako si Kikay at ito po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya! Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga sariwang isda dito sa palengke na malapit sa Waterfront in Taguig City. O pagpasensya nyo na yung hair ko, mahangin kasi humidity. O mga kasangbahayan po ang ating Palengke Price Watch for today. Ayan, para sa ating Fitness 101, kahapon napakita natin kung paano nga ba ginagawa itong blade therapy technique nila. Pero ngayon, ipapakita naman sa atin yung correctional technique. Alam nyo ba, may mga causes pala ito nga kung bakit tayo nagkakaroon ng damage at saka tight fascia. Pwede pa lang yung inflexibility ng isang tao, pwedeng prolonged sitting and standing, pwede rin yung kanilang poor posture o kaya yung systematic inflammation at intense physical activity. Dahil dyan, pwede kayong magkaroon ng tightness, poor posture, headache, back and neck pains, muscle pains, and spasms. Kaya nga ito yung ginagawa nilang technique, yung myofascial mobility blade therapy. Panoorin niyo po to. Our next step is the corrective care technique naman tayo. So after na-treat natin yung line of dysfunction ni Miss Rina, so ngayon naman, corrective exercises. So we'll do some isometric contractions. So Miss Rina, so lift your elbow level with your shoulder in this position. Close fist. Okay, so relax to. Okay, keep pulling your abs in towards your spine. Ayan. So, equal mo lang yung force na bibigay ko. Okay? So, walang movement siya. So, count tayo ng 7 seconds. Hold lang and then let go. Okay? Inhale. And exhale. Push. Push. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opposite. Push back.
2, and 1. Next one is dito naman. Okay. So, yung pupush ko naman is going towards you. So, ikaw naman is going towards me. Okay. Inhale. And exhale, push. 4, 3, 2, 1. Opposite. Going in. 3, 2, 1. 3, 2, 1. So, ito naman is we need to activate using the TheraBand yung scapular retractors niya. Okay, look straight forward para neutral lang yung neck. Inhale muna. And exhale, squeeze this one. Yan. So, parang pinipinch mo yung kamay ko na nasa gitna na shoulder blades mo and then let go. Inhale, pull your abs in. And exhale, squeeze, 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 pinch, pinch, pinch. Inhale. And exhale, hold in that position. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. So, slightly bend your knees. Tapos, ito, press mo yung kamay ko. Yan. So, slightly bend your knees, ha. Your butt is on the wall. Again, leaning against the wall. Okay. Elbow and wrist in this position. Your elbow is in line with your shoulder. Yung wrist mo, okay, naka-rest sa wall. Okay? As you inhale, press mo to. Okay, when you lift your arms up, dun sa kaya mo na ito is nasa contact, and this one, exhale, so go up. Okay, inhale, and exhale, press my fingers. Nice. Okay, again. Ngayon, bibigyan natin siya ng corrective technique or exercise. Okay, so same as Rina. Using push. Okay, equal force lang, so walang movement. Okay, inhale. And exhale, push. 3, 2, 1. Okay, opposite. Close up. And go. 3, 2, 1. Okay, so we are done with the corrective techniques and exercises, and then let's proceed with the retest and reassessment. Ayan, kung kahapon tinas niya nga sa akin yung flexibility, yung shoulder mobility ko, yung overhead squats ko, yan. Ngayon naman, tinas nila yung strength ng bawat area ko. Kasi ang weakness ko daw, itong aking back area, especially dun sa may aking wing side, no? Yung sa may scapula area ko. So, yun yung weakness ko. Tapos, pinagawa din nila sa akin yung squats. Medyo hindi ko magawa yung squats kasi pag nasa-squats ako, yung knees ko, they tend to move outward. So, ginawa niya sa akin kanina yung strengthening exercises or tests para makita kung gaano ka-powerful yung aking mga leg muscles. Pati yung sa wall, di ba? Pina-wall slides din niya ako. Medyo mahirap din yun, Pero maraming salamat sa Functional Fitness kay Miss Sharon mula sa Functional Fitness. Maraming gustong mag-try ng blade therapy nila. Pwede naman kayong tumawag sa kanila. Ayan. Maraming salamat. Alright, good morning, Kuya. Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go galaw! Wow! GMK, 5:27 na pa ng umaga, mga tulog pa dyan. Gising-gising na. Tuesday, hindi po maulan, kaya siguradong may pasok. Yan. May konting ambod lang kanina. Konti lang. Pero siyempre, bago lahat, humingi tayo ng isang magandang payo. Isang magaling na doktor, si Doc Janice. Ikaw na, Doc Janice. Pag-usapan natin ulit ang Zika kasi late August 10 may lumabas na article. May mga Brazilian doctors na naka-identify sila
cases of kids na merong arthrogryposis. Arthrogryposis basically means may joint deformities. Yung may clubfoot, yung contractures ng fingers. So in essence, parang handicapped yung mga kids. Now, when they researched kung saan nanggaling, kasi ang nagkukos ng maraming posibleng cause yung arthrogryposis. Pwedeng intrauterine, like mali yung position intrauterine, or kulang yung amniotic fluid nila, or may mga genetic disorders sila. Pero nung tinignan yung mga bata, negative para dun sa mga common causes na yon. Then when they backtrack, tapos tinest nila, negative sa ibang infections, nag-positive sila sa Zika. So aside from microcephaly, the Brazilian doctors are now considering na it may also be one of the consequences of a mother being infected with Zika. Kasi if you remember before the Olympics, people were worried to go to Rio because of the Zika. But then the doctors said that yung ating mga athletes are, one, obviously they cannot be pregnant when they're going there, diba? They're very healthy. So, kung ang individual is very healthy, halos wala kang manifestation or wala kang symptoms in essence. Pero ang magkakaproblema is yung mothers na pregnant. And then they identified microcephaly. And they attributed it to the motor neurons or something they found in the brain, which the viruses infect the brain and then may nangyayari sa brain, kaya lumiliit ngayon yung brain ng kids. Ngayon, ang isa pa nilang nakita, ito nga, parang, bakit parang biglang, kasi rare ang arthrogryposis eh. So parang, bakit biglang may dalawang bata na merong arthrogryposis? Then they actually 7. May 7 silang nakita na may arthrogryposis. And then yung 7 yun, tinest nila. Nag-negative yung 5, pero 2, nag-positive siya sa Zika. So, skinan nila yung brains ng mga kids and nakita nila na may mga calcification sa brain. Now, when they did further studies, they realized or they found out na those calcifications are not really calcifications but a reaction of the brain of the kids to the Zika virus. So, ngayon, parang lumalabas na unti-unting nakikita natin na hindi lang pala microcephaly, hindi lang pala yung motor neuron. If you remember also, I also discussed Guillain-Barré. Guillain-Barré syndrome. So it's GBS. basically motor neuron problem also. So Zika virus infection really affects the brains, the motor neurons and the sensory neurons of the babies. So ngayon, ang inaano nila is, syempre, they're still looking for a vaccine. Kasi sadly, yung arthrogryposis, pag lumabas na yung batang arthrogrypotic siya, wala siyang cure. Surgery na lang siya. Kasi you can imagine, nakaganyan yung mga bata or even yung club feet, if nakakita kayo ng club feet. So it's really going to be a release para makagamit ng bata yung muscles, yung hands niya, i-release mo. But the question is, sometimes kasi, may problema rin sa muscles yung mga ganitong pasyente. And remember, sa Guillain-Barré, meron silang weakness. So, hindi alam ng mga doctors kasi when they did the scans of the babies, normal yung joints nila eh. So, ang problem talaga, higher up. Pero, ang question, pag lumaki ba sila, ano na yung estado ng muscles nila? Or kasi kung will it continue to deform? Is it going to be, are the muscles weak also? Or most probably, ang ina-attribute nila is really weakness of the muscles kasi nga normal yung joints eh. Walang problema yung mismong buto, yung mismong cartilage. But, naka-deform siya. So, pag inaano nila, tingin nila, kahit na ma-surgery yung pasyente, baka posibleng hindi magamit. Kasi, mahina eh. So, walang movements pa rin. So, yun yung isang ngayon na hopefully talaga makahanap na tayo ng vaccine or cure. But for the meantime, Doc, ang ginagawa nila talaga is prevention no? Na huwag makagat yung prevention, nanay ng huwag makagat yung nanay. And we have to remember, they've also noted it can be sexually transmitted. Yes. So, ang talaga dyan is 1, prevention. Huwag ka na magka-Zika. 2, kung may Zika yung husband mo, no contact. Yun lang. Ang tanong kasi, kailangan sabi ng di ba, ng WHO, don't get pregnant. Don't get pregnant. So, how long is the cycle
for the virus to get flushed out of the body? Once it gets into you, will it stay forever? That's the Ganun ba question. yun? Well, sorry, I do not know. I'm not sure kung ganong katagal ba to, kung katulad ba to ng iba na nandyan na siya sa'yo. But ang ano kasi is our body, usually we form antibodies, diba? Yes. So para pag next time, di ka na ulit ma-infect. But the thing is, I don't know I'm not sure about the incubation period. I'm not sure about yung pag-alis niya or pagiging clear mo. So, I think it's gonna be a few months at least. Kailangan ko. Well, ang kailangan rin malaman Florida right now, there are already cases of Zika. So yung mga pupunta sa Florida. Kailangan din mag-long sleeves tayo, mag-off lotion, wag tayong pumunta dun sa mga malalamok na area. You know what's really, parang talagang na-curious ako. Kasi diba, hindi naman na daw to talaga luma na, I mean na bago. Noon pa to, way back 40s, 60s, ganyan, But ngayon lang talaga tayo tinamaan dito sa na-introduce ng maraming na-infect. So, I was wondering, tinatanong ko, paano? Travel. Diba? So, because in the 1940s, for you to travel, ang tagal, mga barko, ganyan. Days talaga. Hindi katulad ngayon, may aeroplano na. Pag sumakay yung mosquito sa aeroplano, di nakarating na siya. I mean, I think ganun kabilis yung spread. Yes, and it's not a contagious disease, but the other diseases that spread easily is through person-to-person contact. Yes. But this one, I think, may pa rin yung travel Meron pa rin, malaki pa rin yung contribution ng travel ng ating kakayahan na makapagbiyahe ngayon compared nung 1940s. Ang problema sa mosquito na yan walang passport. Yun na nga, walang visa. Hindi kailangan mag-visa. Hindi pumunta sa immigration. Hindi dumadaan sa immigration. Kaya napakadaya. Daya? But yeah, I mean, well, I guess for now, talaga, we have to be very alert. We have to be very careful with everything. And yun nga, kung tayo babiyahe, let's not take chances. And eto na naman, nung pumasok ako sa airport, kung iba na naman yung form nila. Iba na naman yung health declaration form nila. Isa na lang yung question. Have you been sick in the past 30 days? So parang for me, I think I'm not sure how effective really these health declaration forms are. Honestly, I think we have to have a better questionnaire, a better way of really checking kung positive ba or kung may nagkasakit ba talaga. Kasi kung ikaw talaga biyahero at sandali lang yung time mo dito, like babakasyon ka lang, aaminin mo ba na naging sick ka in the past 30 days? So parang I think we have to find a better solution to this travel-related na mga sakit natin. So yan ang ating usapang pangkalusugan for today. So umiwas tayo pa rin sa lamok. At ang dengue, uso pa rin marami pa rin cases. Ay na ngayon maulan. Mula sa usapang medical, usapang legal naman tayo, Kong, dahil merong magpapakonsulta sa'yo. Mula sa Mandaluyong City, kasama po natin via Skype si Miss Amaida de los Reyes. Siya po ay 64 years old at meron po siyang problema, I think, something to do with Meralco. Okay. So, kausapin na natin siya. Nanay Amaida, good morning! Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yes, kasama po natin si Kong Erin Tanyada at sasagutin po niya yung inyong katanungan. Sige po, go ahead, Nanay. Ano po, yung problema namin po, ay nangyari po daw, na-detect nila 2011 pa. Pagtapos po, sinisingil kami ng buhat 2011 hanggang 2016. Sabi ko po, bakit ngayon lang 2016 sila nag-react sa tinagal-tagal ng taon? Sinisingil po kami ng 100,044. Kayo ba'y nakatira sa bahay na matagal na o yan ay... Opo, matagal na po kami nakatira doon. Ano na po, higit ng 44 years. Tapos ang sinisingil sa inyo mula 2011
11 po hanggang 2016. Yearly, buwan-buwan naman po kami nagpabayad. Libo po ang binabayaran namin. Aha. Ang pwede ho ninyong gawin talaga i-contest talaga ninyo yung yung computation po nila na hindi ninyo kasalanan na yung bill na na-accumulate dahil meron po naman kayo hawak na ebidensya na buwan-buwan ito yung sinisingil sa inyo, no, at buwan-buwan ito rin po ang binabayaran po ninyo. Sana naipon po ninyo yan, o kung may record po kayo kung magkano talaga yung mga bills na binabayaran po ninyo, dahil imposible rin naman na papabayaan po ng Meralco na umabot na ganyan, ang bilis po ng Meralco na magputol ng kuryente. Opo. So, sabi ko, wala po kaming perang pambayad dyan dahil kami mga senior citizen, wala kaming mga hanap buhay. Opo. Ay sabi niya po, ano daw po, baka raw mabawasan pa ng 20%. Malaki pa rin po yun. Oo, hindi. Kailangan na malaman po ninyo kung bakit umabot ng ganong kalaki. Anong explanation nila? Opo. Ay, libo po ang binabayaran namin buwan-buwan. Bakit ganun? Kaya nga po. So pakita po ninyo yung mga nababayaran po ninyo. Dapat ikalap po ninyo yung mga ebidensya po ninyo, no? At pumunta po kayo mismo sa Meralco at sabihin po ninyo, alam ho ninyo base sa alam nating karanasan ng Meralco, kung hindi lang kami magbayad ng isang buwan, puputulan ninyo kami. Pero 5 taon po kami nagbabayad, wala naman kaming notice na kami ay hindi nagbabayad ng sapat. Wala naman ho kayong karapatan na maningil na ganung kwan. So, anong rason kung bakit lumaki ng ganyan ang bill ninyo? So, makipag-ugnayan po kayo sa Meralco, sa consumers department po nila, para hingin po ninyo yung kwan, yung rason. At wag pumunta na nga po kami nung anak ko. Ngayon, sabing ganun po, ay padadala na lang daw po ulit kami ng letter. Di hintayin po natin kung ano yung explanation nila. Wala naman po silang binibigay na explanation, di ba? Yun nga po ang sabi nila ay na raw po sa kanilang 2011 pa nila na-detect. Sabi ko nga po, bakit ngayon lang sila nag-react na Consider dapat waived yan kung for the whole year. Kung hindi naman kayo binibigyan ng notice, dapat hindi kayo papayag. Ngayon, kung gusto po ninyo, dumaan po rin po kayo dito sa law center ni Kuya para mapayuhan po kayo kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero syempre, wag ho kayo pumayag, no? At kailangan mas maging maliwanag pa rin yung rason ng Meralco kung bakit kayo sisingilin. Opo. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Nanay Amaida de los Reyes. Ayan, at sana mabigyan solusyon na agad yung kanyang kinusutan. Thank you, Kong Erin. Thank you. Okay na? Meron pa? Alin? Idadagdag ko lang kung kunyari kayo ay nagkaroon ng exposure to Zika virus, let's just say you went to Senegal and you were researching, then you came back home to your wife. Yes. You don't have symptoms but you have exposure. They recommended protected sex, meaning using condoms for at least 8 weeks. 8 weeks. Now, if you came back, you had symptoms, then you were diagnosed with Zika, you should have protected sex or not have it at all for 6 months from the time that the symptoms have started. Okay. So 6 months pag may sakit, 8 weeks or 2 months pag hindi nag-develop. But you can still have sex as long as it's protected. Yes. The important thing is not to get pregnant kasi. Correct. Correct. Yes. Prevention is key. Hoy, teka lang. Word for the day.
insatiable. Adjective, greedy, hungry, unable to be satisfied or appeased. Example sentence. Some people call Jane as insatiable for being not contented of what she has, although she has everything in her life. In Tagalog, sakim. Napakasakit naman ng Tagalog. Sakim. Sakim. Di ba pwedeng gutom lang? Kasi gutom yung nakita mo. Greedy, insatiable. You know, Diego, and sa ating mga kasangbay, I have to admit that most of the time, I am insatiable and I am guilty, but I am working on it. Wow! Sakim. Insatiable na lang. Sakim sa pagkain? Minsan, doon ako madalas. O sakim sa pag-ibig? Ay, dali ako dyan. Ha? Is it really bad? Okay. Ha? May kausap si Monica. Narinig ko ang sabi niya, is it really bad? Alright, o yun nga. La 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 la. 6:12 na ng umaga. Pero babalik tayo. Oo, may guest tayo today. Sino ba to? Kay Kong? Sinundo ni Kong. Okay. Sa kabila ng sunod-sunod na madugong operasyon kontra droga ng otoridad, marami sa ating mga kababayan ang nananatiling walang imik patungkol sa isyu umano ng extrajudicial killing sa bansa. Ang iba naman ay nagpapakita pa ng suporta sa mga ginagawang aksyon ng pulisya. Pero bakit nga ba ganito ang reaksyon at mentalidad ng mga Pilipino patungkol sa nangyayari ngayon sa bansa? Yan ang ipaliliwanag sa atin ng ating makakasamang panauhin ngayong umaga. Good morning! Ay, nagulat naman ako! Nagulat naman ako doon! Hi, hello po! Guest natin si Marie Glo, no? Doc Marie Glo Vicente. Ang Init ulo ni Lolo. Kung hindi ko inaasahan yun, ha? Hindi, ang pag-uusapan Na-stress ako doon. Actually, naglalaro siya. Nagulat din ako. Bumalik sa pagkabata. Wala adik dito sa pagkakaalam ko. Adik lang ako sa pagkain. Correct. Ayun. Or addict sa pagmamahal. Ayun, marami yun. Especially you're in red. Hindi, pag-usapan natin yung psychological effect ng extrajudicial killing sa ating mga mamamayan. Dahil meron Ang tanong, bakit tahimik ang tao? Bakit tinatanggap? Hindi tahimik ang mga tao. O ayaw lang magsalita? Yun. Anong masasabi mo, Marig? Yun na yung sagot. Okay. So actually, yes, these are the basic things or basic psychological explanations. Of course, one thing, andun yung trust ng tao sa leader na pinoto natin. And that's really the dynamics of one, group dynamics in psychological perspective. Social psychologically speaking, kung sino yung pinaniniwalaan ng majority, so we go for that, okay? Trust, fear. Fear, on the other hand, maraming takot, no? Maraming agam-agam sa mga sarili natin. Also, if there's guilt, sense of guilt sa sarili. So, you tend to be quiet. And sometimes you weigh whether, what you feel about the situation. Kung ano talaga yung nararamdaman mo about the situation. And also, it depends on if the people concerned would be very close to you. So, importante ba siya? Kilala ko ba siya? Are you familiar with the person? Is the person really, someone who you know or a part of the family or what? So, minsan walang pakialam pero meron tayong explanation na bystander effect. So, yes, a bystander effect. effect. Since hindi ko siya kilala, wala ka na lang sasabihin. Yes, exactly. Or if you're among a crowd, ang iisipin mo is like, I don't care, I don't care about that person or wala kang gagawin. Minsan kung sino yung naka-witness, parang wala na lang, okay? Kasi you rather keep quiet. That's the bystander effect. Baka mamaya effect. sa akin itutok yung baril. Yes, exactly. Pero does it necessarily show that the persons who are quiet agree na ito ay tamang gawin? Okay, that
on that aspect or in that aspect, Congressman, so ang explanation naman doon is yung moral stages of development ni Kohlberg, ni Lawrence Kohlberg, okay? So ang ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng moral dilemma. So it doesn't mean you're right, it doesn't mean that I'm quiet or I keep silent about these things or these matters. It doesn't mean that I agree. No, but because what is, you know, behind this reason could be the fact na yun nga, may takot sa sarili mo. Yes. Ako feeling ko kung mas more fear eh. Yes, correct. So it's either on the other end of the continuum, there's trust, or at the same time on the other end there's fear to speak out, there's fear to to let others know how you feel about the situation, because you might also be thought as mali ka or bakit ganyan yung paniniwala mo. So you don't want to be questioned anymore. So that's one reason. Okay, and also values, our opinions, okay? So morally speaking, I'll just go through the stages, okay? The specific stages. For example, we have from Kohlberg stages would be pre-conventional stage, conventional stage, post-conventional stage. Usually when you're young, hi kuya, good morning. Ayan, so yes. So rarely these times that we wake up in a brand new day or feeling of, having a good morning really. So, but it also depends on us, our perspective. So, pre-conventional, conventional, post-conventional, usually yung mga bata nasa pre-conventional stage of moral development. Like obedience, it's between obedience and punishment, versus also another stage would be self-interest. What's in it for me? So I would not care if it has nothing to do with me, so I would not care about it. Whatever happens to you, I don't care. So I don't care attitude. Sometimes most youth have this kind of attitude already, and it's really sad, right? So the second one is conventional. This includes like interpersonal accord and conformity. Ibig sabihin kung ano yung society's level of expectations, what does society think that is right, then I go for it, and then that's the third one. And the fourth would be it's about like self-order maintaining level. So ibig sabihin would be authority, kung ano yung law. I will follow the law, I obey the law, whatever it is, whatever it takes. I follow the law, okay? Laws and regulations, rules. And then the last one under post-conventional would be what we call social contract driven. Okay, so ano ibig sabihin nito? Sa post-conventional level, ang pinaka-importante dito is nagkakaroon na ng level of individuality, sense of individuality. So justice, moral dilemma. So I would weigh whether what's happening is really right, or is it, it's following the law, but what is it really the just one? Ito ba talaga yung justice? So nandun yun sa post-conventional. Okay, liberty, human rights, justice, that's under post-conventional. The last one is, specifically the last one under post-conventional would be universal ethical principles. So ibig sabihin, we conform whether ito na yung justice. Yung isa, majority wins, no? Majority decision. The greatest, good for the greatest number of people affected. So ito yung mga under post-conventional, majority decision and justice. Those are the last. Doc, what can you say about those people naman na very out loud sinasabi nila na they're into pro-killing, no? Okay lang patayin to kahit wala yung proper procedures, yung mga ganon. So what can you say about this? That can be under conventional stage or level. Ibig sabihin kasi kung ano yung nafe-feel ng society, kasi sa tingin ko tama sila. So you go on that side? Yes, so we follow that because that's the law. That's the rule. No, so but it's not the rule. Or that's the law, or that's the rule. Yun yung conventional. Parang, kasi sinusunod yung batas. Kung sinusunod yung batas, then that's conventional stage. We're on that level. Are we getting the point? It means that hindi na tayo nag-iisip kung ano yung ginagawa ng iba. We would think na tama yun. We go for that, So because yun yung ginagawa.
So yun, without thinking. Ito na yung sistema. Paano, gusto kong ibahin pero ito na yung sistema eh. Mali na from the start. Desperate na kasi. Ito na yung sistema. Desperate na kasi maraming mga tao rin kaya pinapabayaan na lang. Nagiging passive sila eh. Kasi Exactly, diba, passive. ang nangyayari ma'am wala ano bang ginawa ninyong solusyon? Exactly. Lumala ng ganito. Pati mga pulis involved na. Parang, so what else do you think would be necessary? Parang gano'n na naging mentalidad eh. So yung iba na parang bayaan mo sila, gano'n na naging, bayaan mo sila, mga gago sila eh. Di ayaw nila pakatino. Mapatay sila. May mga gano'n na nagiging concept kung minsan, di ba? Which is, ibig sabihin po kuya, kapag nandun po tayo, is nasa second level lang tayo ng moral development. Hindi na tayo nag-isip kung, or wala na tayong pakialam, or the no care attitude is still there. So wala, asan na yung opinion mo, asan yung values, asan yung justice, liberty, human rights. So these are all on the higher level of thinking, which is sad to say, it seems like we're not achieving it. We're not achieving And on the higher level of thinking as well, the question is, what will you suggest to eradicate this? Parang, if you're going to do the process na tamang proseso lahat, they have the way to circumvent the law because they have the money, they have the power as well, and they can actually get good lawyers and they can bribe the judges. So all of these things will also come in. So on the higher level of thinking as well, ano ang suggestion mo na gawin to eradicate all of this? So that's gonna be another hard question that needs to be answered, di ba? Exactly. Yun nga, yung conscience lang naman po yung sasagot dyan eh. Our moral conscience, no? Kung ano ba sa tingin natin, is this justice? Is there justice? Is it correct? Is it the right thing to do? Was there a due process? Because these are, all of us have our human rights, individual rights. And the right to, to live in a life or in a society where protected and there's trust. Kaya at the end of the day, question pa rin is, pagkatingin mong may mali, ilaban mo kung alin yung mali. And that's part of magsalita ka. Diba? Doon sa mali, ipakita mo kung ano yung mali. At patunayan mo yung pagkakamali. Kasi parang ganun pa rin na magiging lundo. And that's the reason why you bring it to court. Yes. And pag dinala mo sa korte, tignan mo kung ano ba yung magiging proseso. At siguro, mahalaga nga ngayon, may tama talaga yung korte natin eh. Yes. Dahil ang daming mga korte natin, korteng pera eh. Yes. Di ba? Ang Pera. Korteng piso, di ba? At saka, tsaka yung mga ngayon ay nadadala pa rin doon. So sige, kasuhan mo yan si Erin. Pag kinasuhan mo yan, mapopromote ka. Hindi ka lang magiging judge ng RTC. Magiging CA, judge ka. Lalakarin ko maging maging Supreme Court Justice ka. Basta kailangan ko, mapakulong mo si Erin Tanyada. Yung mga tipong ganon. And the reason why, sasabihin ng isa, alam mo ba kung bakit ka naging kasi nakulong si Erin. Sa ginawa mo, kahit walang kasalanan si Erin, napakulong mo. Kaya ngayon, maestrado ka na. Diba? Yung mga tipong ganon. So, kaya this is actually something that is going to parang nabubulok ng gusto yung lipunan natin eh. Kung tutusin, pag binalik mo yan sa dating panahon, dapat sa ganitong society, ethnic cleansing eh. Ethnic cleansing. Diba? Ganun ang mangyayari. But just the same, we have to stand under the weight of truth. Diba? Kung ano yung totoo, ano yung tama, at patunayan din natin kung nasaan tayo nakaposisyon. Kaya lang ngayon, marami ng iba-ibang posisyon. Exact. Kasi fear. Anyway, maraming salamat, Marie Globe. No worries. And I'm sure you'll be back again. Yes, basta po importante po, alalahanin po natin, pagmamahal po sa kapwa and pagmamahal po sa Diyos. Sa bayan. Tama, pagka may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yung mali. Diba? Kahit nasasawa mo, matatakot ka. Si Diego yun. Ha? Si Diego yun. Hindi ka magagawa ng mali kahit may nakakakita o wala. Because you know na alam mong may nakakakita sa'yo na powerful being. So hindi ka papatay ng wala sa lugar. O kahit na, hindi ka nga mag-iisip pumatay man lang. Exactly. Diba?
Tama po. Talagang yun ang yun ang the most Fear of important the Lord. part of it. Ang pagkatakot sa Panginoon. Yes. At ready na kayo aga nyo mag-breakfast. Gutom na kami. Gutom na gutom na. O, ito. Diba? Good morning, with Chef Nanette this morning for another What's for Breakfast treat. Diba, Haris? Yes. At saka, Jex, mapapansin natin, medyo familiar tayo sa mga niluto ngayon ni Chef. Very familiar, no? Pero kahit sabi nga nila, Filipino foods familiar, kung sino ang nagluto, nag-iiba yung lasa. Kasi kung in other words, nandun yung tatak ng pagka-chef mo. Trademark So let's see kung ano yung special dito sa pinipare ni Chef Nanette. Chef Nanette, anong breakfast natin? Ang pinipare ko pong breakfast ngayon pinakbet po. Pinakbet? Pinakbet. Wow. May diba? Ilocano dish. No, Bulacan. Bulacan? Yes, iba naman to. Iba ang Ilocano. Ano yung difference sa Ilocano? Difference po ng Ilocano sa Bulacan po, ang Ilocano ay bagoong na isda. Kami naman po, bagoong na alamang. So yun ang minor Tsaka difference. Meron pa po. Meron pa? Ano pa? Pangalawa po, ang difference niya, yung pong sa Ilocano, bulang lang siya. Means Bulang lang. steam lang. Kami, ginisa, sinuti. Kasi sa Ilocano, naka-layer lang kasi yan di ba? Ilalagay lang siya doon. Tapos hayaan magluto proper way. Kaya pala may mga chef pinsan nagluluto ng pinakbet o pakbet. Tapos pag oras na hinalo, sabihin nila hindi Ilocano yan. Opo, hindi. Kasi may ibang way. May ibang way po. Yung po ilalagay lang po sa kaldero. Kasi nag-iiba yung lasa, di ba? Opo. Tsaka po more on kami po kasing Bulacan, more on flavor siya. Marami siyang sangkap. So, yung pong sa Ilocano, more on simple lang na way. Sige, ano ang ingredients? Yes. Kailangan natin siyempre, chef, na ating ingredients tulad ng 25 grams shrimp, 25 grams of smoked peas, 1 large eggplant, 1 medium-sized bitter gourd or ampalaya, 25 grams of squash chop, and 3 pieces large tomato slice, and 1 piece onion, 1 tablespoon of ginger, 3 cloves of garlic, 6 or to 8 pieces of okra, 1 bunch of string beans, 4 pieces of shrimp paste, and 1 cup of water. Wow, very Jegs, no? Napapansin talaga, sukat na sukat. Yes. Measured talaga. And then 3 tablespoons of cooking oil, 2 pieces of red chili, and green chili, of course, and chicharon for toppings or bagnet, if you have it. If you don't have a chicharon. Then salt and pepper naman to taste naman yun, chef. O sige, anong procedure natin dito, chef? Okay. Ginawa natin? So, ang procedure natin, siyempre, mantika muna. So, pag mainit na siya, so, sunod natin ng sibuyas. Okay, pag-isa natin po yun, no? Sunod natin yung bawang. So, yung bawang ay nilagyan ko na ng oil para hindi siya madaling ma-spoil. That's my technique. Wow. Kasi yung pag ang bawang ay prepare mo siya, na nilagyan mo siya ng mantika, tumatagal siya ng 2 days. Okay. And then, another technique sa kamatis naman, tinanggal ko yung buto. Yes, para hindi rin agad masira. Okay. Tsaka yung iba kasi health conscious pag yung buto. Sa uric acid daw, no? Yes. And the next? Tinapa. Tinapa. Yes. So parang dumikit na yung lasa yes, din, no? Yes, tsaka yung smoke niya, yung ano niya, talagang kumapit. Then syempre yung talong. So unahin natin yung talong kasi yung talong medyo matagal maluto. Gigisa lang ulit natin yan. Gigisa lang natin. Then syempre isunod na natin yung kalabasa. Kalabasa. So yung mga nilagay mo, yung mga matagal maluto. Oo, matagal. And then syempre yung ating sumunod na string beans or sitaw. Okay. And then syempre yung siling pula, tapos isama na natin yung ating pinakabida na bagoong na alamang. Palasa talaga. Oo. Yes. Tapos halo-halo lang natin yan. Halo-halo lang natin. Tapos remaining yung ating mga iba pang ingredients. Okay. Yan. Tapos, so takpan muna natin. Okay, ilang minutes kaya yan, chef, na parang hindi talaga ma-overcook? Mga 6 minutes lang. 6 minutes lang, no? Total, mga vegetables naman, mas masarap kung medyo crunchy pa, no? Yes, kung madali lang. Tapos, tingnan natin, ayan. Wow. Kaya talagang malasa talaga, chef. Tapos yung huli, pinakahuli natin yung ampalaya para yung mga bata, hindi siya maramdaman yung pait. Malasahan yung pait talaga. Yes. Oo. Okay. Tapos hindi na natin haluin yan, no? No, hindi na. Okay. Tapos yan na, yung ating pinakbet. Oo, the Bulacan way. Bulacan way na pinakbet. Ano pa ang pinipare natin, chef? Marami, chef. Ano pang dinala mo, chef? Ano po, yan na aking pork steak po. Pork steak, next? Yes.
And then, ang aming chicken curry. Pero, Gamit ay? Gamit ay sayote at saka may gata. Kasi kadalasan na ginagamit nila is yung patatas. Patatas or sayote papaya. and gata. Ito, Leche flan. Leche syempre. flan. kayo gumawa. Yes, ako. Ito rin, chef. At saka This yung one. puto. Cheese Kayo rin gumawa. Yes. Ba? That's my... Sige, chef, promote tayo. Social media accounts mo, chef? Nenet Faustino Flavier. At meron akong page, Faustino Flavier Carinderia. May Instagram ba? Same din. Ay, same lang din. O, sige, contact numbers natin, chef. 0922-820-5917. Tsaka rinig ko, meron kang karinderya, chef. Saan yun? Yes, harap ng SM Baliwag. Faustino Flavier Carinderia. Sige. Okay, babatiin ba? Okay. Binabati ko po yung lahat po ng suki ko sa Faustino Flavier Carinderia. Morning. At saka po yung aking mga kapamilya na MK Family, which is Malayang Kusina. Pwede bang mag-plug? Sige, chef. Pwede bang invite ko? So, sa lahat po ng mga televiewers, home cook po, iniimbitahan po namin, meron pong magaganap na isang malaking event po na gaganapin po sa Minerva Farms, Calacap, Batangas, which is October 1. So, lahat ng home cook, iniimbitahan namin, magkakaroon po tayo ng get-together na banding ninyo. Banding na from back to basic. Back to basic. Yun yung competition, ano? Back to basic. Andun nga ako, I'll be there. Makikita nila si Chef Diego. Mag-judge So, ako doon. ibig sabihin nun, puro walang shilling. Walang ganito. Wow, maganda yun. Exciting yun. Sige. Okay. Thank you, chef. Maraming salamat, chef. Okay, Maraming salamat. Siyempre, since may guest din tayo. Tuesday ngayon. Yes. Hindi pwedeng mawala Zumba Queen. Si Zumba Queen, si Miss Beth Soralvo. That's right! Judge ako doon. Sa US pa kasi ako. Good morning! Good morning po. Tatlo po tayong katanungan para sa ating 1360. Unang-una po sa ating Skype, nandyan po si Ma'am Isabelita Angeles, 68 years old, mula sa Mandaluyong City at may katanungan po siya patungkol sa condonation. Ma'am Isabelita, good morning po. Hello po. Good morning po. Ayan, sige po, itanong niyo na po. Ma'am, go ahead po, ikonsulta niyo na po. Opo, hello po. Good morning po. Narinig niyo po ako? Opo. Ano po ito? Tungkol po dun sa yung bang loan sa SSS na naiwan po ba dahil hindi po nabayaran? Tapos pagka ganun po, di po ba may interest pong nakaano doon? Ibig ko lang pong malaman kung every ano po ba yon, yung lumalaki po ba every year yung interest na nakapataw sa unpaid na loan po sa SSS na hindi pa bayad? Ay, opo. Bali po, bukod sa interest, meron pa pong penalty. Yung penalty po, 1% per month. Yung interest po natin, 10% per year. So, yun po ay monthly, nagkakaroon po siya ng penalty. So, meron po tayo ngayon loan restructuring program na kasalukuyan po nating tumatakbo sa hanggang April 2017. So, pwede po tayo mag-apply, magsadya po sa pinakamalapit na branch ng SSS. Humingi po kayo na application form. Then, isubmit nyo po. Wala naman po tayong requirements na kailangan. Basta po mapanotaryo yung affidavit of residency. Then, ang matatanggal po dito, which is the penalty. Tapos yung matitira po, interest and the principal in installment or restructured. Po. Ba kayo? Opo. Okay na po ba? Okay po. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Isabelita Angeles mula sa Mandaluyong City. Isusunod po natin, nasa linya ng ating telepono, si Ma'am Flordaliza Simbulan, 60 years old mula sa Porac, Pampanga naman. May katanungan po siya patungkol naman sa retirement benefits. Magandang umaga po, Ma'am Flordaliza. Good morning po, ma'am. Sige po, ikonsulta nyo na po. Ma'am Beth, good morning po. Itatanong ko lang po yung sa retirement ko po.
Kasi nag-apply po ako ng retirement nung after ng birthday ko, ng June. Tapos po, bali sa 2018 pa raw po ako makakapag, ng pension. Baka po may mga loan pa po kaming kinakaltas, kaya hindi pa po kayo makapag-pension. Ay, opo. Tapos po, kasi po, nag-text po sa akin yung SS, sabi, raw po ako sa bangko. Nung naman po ako nag-check, wala naman po kuan. Kasi ang sinabi po nung sa text niya, approved na daw po yung aking pension. Tapos po, Ma'am Beth, baka kasi po mali yung computation. 1-2 lang po yung makukuha ko. Ay, opo. Yun po yung minimum na pension. Sa nakapaghulog po ng 10 years at minimum lang po ang hulog. Doon po tayo papatak sa 1,200 kada buwan. Nagpas naman po ako, Ma'am Beth, ng 10 years. Mahirap po kasi hindi natin makita yung inyong contribution. Hindi ko po kailangan magko-compute pa kasi, di ba? Kaya lang talagang may loan siya na mas malaki pa dun sa nakuha niya sa 18 months. Kasi pag nag-18 months po kayo, lalabas siya mga 20,000. Baka yung loan niyo po mas malaki pa dun sa 20,000 plus. So, kaya ho tayo by 2018 pa magmamante. Ang makukuha lang niyo, ma'am, is the 13 months sa December. Itong December po, meron po akong makukuha. 1 month. Opo. Opo. Pero hindi po kayo, yun nga po, tatanong ko lang kung baka hindi po kaya nagkamali ng computation. Tama lang po kaya yun. Pwede, ma'am, magsadya kayo sa pinakamalapit na SSS kung saan kayo nag-file para makakita nyo kung pwedeng i-recompute, no? Papa-recompute. Okay po ba, Ma'am Flordalisa? Opo, thank you very much po. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Flordalisa Simbulan. Sa ating linya din po ng ating telepono, andyan din po si Maria Teresa Florenosos, 49 years old mula sa Barangay Holy Spirit. Magandang umaga po, Ma'am Teresa. Good morning po. Hello, good morning. Yes po, Ma'am Teresa, i-consulta nyo na po. Okay. Good morning po. Tanong ko lang po kung ano pong gagawin ko kasi hindi nahulugan ng agency yung SSS ng anak ko for more than 2 years. Na-verify niya na walang hulog po. Ano pong gagawin ko nag-apply po siya ng Taiwan. Need na po yung UMID niya. Ayan po. Pwede po tayong mag-file ng reklamo laban sa employer. Ay, yung anak nyo. So, meron pong affidavit na pipilapan, tapos attach po kung ano po yung proof of employment, lalo na ang payslip na may deduction ng SSS. Malaking prueba yon na talagang dinidak niya pero hindi niya ni-remit sa SSS, which ang kaso niyan is criminal case. So, mag-file siya ng reklamo sa pinakamalapit na branch ng SSS. Patungkol man po sa ID, basta po may hulog na isa na nakapost sa SS number ng anak nyo, pwede na po siyang kumuha ng UMID ID. Kaya lang po medyo maghintay tayo dahil nagkakasalukuyan pong nag-a-adjust pa tayo sa paggawa ng UMID card. So, pwede naman siya bigyan ng certification, lalo-lalo na kung pa-Taiwan, na siya yung nagpa-ID na. Okay po. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Teresa Florenosos. Ayan, Ma'am Beth, meron pa po bang bago dito sa SSS? Yes, inaano lang natin dun sa adjustment na sinasabi nila na nagkaroon ng glitch yung ating computer, which is yung 1985 hanggang 1989. Hindi yung nawala ang contribution. Nandun lang siya, pero dapat kailangan i-manual. Hindi lang siya nasasama dun sa computation ng computer. So, kailangan i-follow up pa nila? Hindi na. Okay. Ito ay project na ng SSS na tatapusin namin in tranche. So, meron tayong nabigyan na noong June 23. Sunod tayo by December. Tapos, July 2017 yung last natin pagbibigay. Pero hindi lahat makakakuha ng adjustment. And for more information about SSS, ang inyong website po, ma'am? www.sss.gov.ph at ang ating call center 920-6446 hanggang 55. And bago
wala na gusto ka bang batiin? Wala naman. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Beth Serrano para sa ating konsulta mo. Thank you so much, ma'am. Thank you, Rina. Thank you. Thanks. Eto na. Sige. Di pa ako makakain pero ito muna guys. Pag-usapan natin ano ba yung mga ideal food na dapat kainin ng mga tao na naka-experience ng hormonal imbalance. No, hindi lang babae, hindi lang lalaki. Siyempre both pwede magkaroon ng hormonal imbalance. Pero alam niyo ba na quinoa, maganda pala to sa mga may hormonal quinoa. Sorry. Gutom na kasi. Quinoa. Alam mo, quinoa rice, maganda po yan. Instead yung mga white rice natin because of yung sugar content nga nito. It's also a good source po. It's packed of protein. Okay? And of course, hindi lang po protein na. Meron pa po yan ang dietary fiber po natin, magnesium and phosphorus. At ang gagandahan kay quinoa po ay meron po yan ang hormone stabilizing property. So maganda po yan para sa ating katawan. And of course, meron din po tayong almonds. So kayo pa namomroblema po sa inyong balat dahil nga po nagkakaroon po ng panunuyo, alam nyo ba ang ating almonds ay maganda po yan para mag-regulate ng blood sugar? Kasi hindi natin kailangan ng mataas na blood sugar po sa mga nagkakaroon ng hormonal imbalance. And according po sa research, ang almonds natin which shrinks the levels of male hormones tulad po ng testosterone. Kasi pag mataas pa ng testosterone natin mga kasambay, mas nagiging drier yung ating balat. At saka parang manipis yung texture niya. So hindi siya maganda tignan. So mas naibababa niya para ma-prevent nga yung ganong condition na ating balat. Oo, kay Kikay daw. And also, yung ating mga avocados. Napaganda po ng avocados natin tulad po ng ating mga olive oil at coconut oil is a good source of HDL or good cholesterol which is kailangan po natin yan para po sa production po ng ating hormone o sa ating hormone synthesis. Hindi lang po. Alam niyo po ba ang avocado po ay mataas sa monounsaturated fatty acids, fiber, potassium, vitamin C and E, and lutein. So napakarami po. And aside from that, it also protects your skin sa mga sun damage. Meron pa tayong overachieving po na fish. Yung ating salmon. Yung salmon po, maganda pong source yan ng omega-3 fatty acids which is again, the building block po ng ating hormone synthesis. Ang itlog, the same din po, no? It's a good source of HDL po para po sa ating yung hormone production din. And last but not the least, yung ating broccoli or other green leafy vegetables po natin. Ito po meron po yung property po na nagme-metabolize po o kaya nag-stimulate ng ating liver para makapag-metabolize ng estrogen. At sila po ay maganda para po sa production po ng ating collagen. Siyempre ang collagen is good for the skin at maganda rin po yan po para sa ating joints and it also prevents aging process. So yun po yung mga pagkain rins no, na pwede natin kainin especially for those women na may hormonal imbalance. Pero lalaki din nagkaka-hormonal imbalance. Hindi, pero sa mga lalaki may hormonal imbalance din sila. Walang exemption po dyan, especially when it comes naman sa age naman, wala rin, no? Especially for women, may mga teenagers din na magkakaroon ng hormonal imbalance. But then if you want to know kung talagang hormonal imbalance ba or not, siguro pumunta tayo sa mga doctors natin din para magpakonsulta. Okay? That's our healthy lifestyle for today. Yes. Di ba kaya pala tayo nag-uusap kanina, no? About androgenic and anabolic. Nagre-review siya. Walang patiin to kasi everyday daw ito nanonood sa atin. Mas favorite niya tayong lahat. Nakita ko siya. Kung si Sheila ba yan? Tapos nakita ko, na-meet namin siya yesterday after ito ang balita. Si Sis Madeline ng lokal ng Bagtas, Tanza. Yan, happy viewing. Tanza. Kababayan ko yan! Yes.